Walang sinayang na oras at hindi naman nagpabaya ang Gilas dahil preparasyon sa kanilang second game laban sa team ng Guam ang kanilang inatupag pagbalik nila dito sa Pilipinas, at masasabi natin na wala na ngang kawala ang game 2 na ito para sa Gilas team. Quick learner ang nasabi ni Coach Tim Cone kay QMB dahil nga sa mabilis maka-adapt si QMB sa kanyang sistema, at nagpakita nga naman si QMB ng hustle sa laro nila laban sa team ng Guam. Asahan natin na lalakas pa si QMB bilang isang Gilas player dahil hindi pa na-unlock ang totoong potential niya bilang isang manlalaro ng ating national basketball team. Nagsisimula pa lamang siya sa kanyang karera sa Gilas at marami pa siyang matututunan mula sa mga veteran players natin at kay Coach Tim Cone. Tatapusin ng Gilas ang kanilang sinimulan sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, at ito ay ang kunin ang kanilang ikalawang panalo laban sa team ng Guam. Second game na tayo, ang isa sa inaabangan natin, at ang maganda pa nga dito ay home court natin. Meron tayong edge laban sa team ng Guam. Wala silang maririnig kung hindi ay sigawan ng mga Pinoy basketball fans. Patuloy pa ang paglakas ng ating lineup dahil na rin sa next year ay baka gagawa na nga ng aksyon itong si Ange Kouame para siya ay maging local player ng ating national basketball team. Kay Soto, Ange Kouame, AG Edo at QMB, sila ang future bigs ng Gilas na aasahan natin sa loob ng paint. Marami ang nagsasabi na maganda nga at Guam ang una nating nakalaban dahil magbibigay ito ng panahon para kay QMB na maka-adapt sa sistema ng Gilas team at magkakaroon rin ng magandang chemistry kasama niya sa laro mismo ang mga veteranong Gilas players. Preparasyon na rin ito para sa laro nila laban sa Boomers at Tall Blacks na dihamak nga naman na mas malakas kumpara sa team ng Guam. Ito ang inaabangan natin, ang laro ng Gilas sa paparating na Pebrero. Gilas laban sa team ng New Zealand, at inaasahan na nga natin na meron na tayong kay Soto sa mga oras na ito. Usapang Kai na muna tayo at posible na baka kailanganin nga rin ni Kai ng konting warm up sa hardcourt. Unti-unting aangat ang kanyang performance at may chance naman na 100% ng kanyang laro pang malakasan kaagad ang maipapakita niya. Nasabi nga ni Kai na medyo naninibago siya ng konti dahil pakiramdam niya ay parang 2 taon na siyang hindi naglalaro ng basketball, kaya kailangan ng konting adjustment, at ang nakikita natin baka maging limitado na muna ang playing time ni Kai sa team ng Koshigaya Alphas sa umpisa ng kanyang comeback. Kung titignan naman natin si AG Edo ay malakas ang laro na kanyang ipinakita, lalong-lalo na noong FIBA World Cup, at nakipagtagisan siya ng galing laban sa pisikal na mga players na kagaya ni Karl Anthony Towns at iba pa, at alam naman natin na hindi biro ang lakas ng mga players na ito sa loob ng paint. Pero AG Edo na 2 beses na nagkaroon ng ACL injury sumabay sa kanila. Malaki rin ang chance ni Kai Soto na makakabalik siya sa kanyang best form at makakapag-perform ulit. Mailalabas niya ang kanyang best game. Ang isa ngang kaabang-abang ay itong si Ange Kouame. Kapag naging local player siya ng Gilas, solid ang lakas nito sa loob ng paint, at kung dalawa sila ni Kai sa 4 at 5 position ay napakahirap nga rin na maiskuran ang Gilas sa loob ng paint dahil sa kanilang depensa. Alam na alam ni Coach Tim kung gaano kahalaga ang win number 2 para sa Gilas, kaya nakakatiyak tayo na gagawin nila ang lahat para makuha ang panalo. Nakapagpainit na sila sa Game 1 kontra sa team ng Guam, at ngayon mas magandang performance ang inaasahan natin mula sa Gilas kontra sa team ng Guam. Nakita natin na 35.5 points ang spread na ilalamang ng Gilas, pero sa akin kayang-kaya ng Gilas na malagpasan ito. Kayang-kaya nila ang mahigit sa 50 points. Real talk na lamang, depende na sa gagawin ni Coach Tim Cone kung full force ba siya na maglalaro o rotational. Lahat ng kanyang mga players ay maglalaro. Kung desidido ang Gilas sa isang malakihang blowout pa nga sa score ang kanilang kayang gawin, pero kung maglalaro nga sila, laro na nga lalaruin pa, ay posible rin na baka 30 points lamang o mas mababa pa ang kanilang ilalamang kontra sa team ng Guam, dahil nakita natin lamang na lamang ang Gilas sa loob ng paint, at maging yung 3-point shooting ng Gilas mas matalas ang tres ng ating national basketball team. Marami ang good looks o libre sa kanilang mga tira dahil nga hindi ganoon kaganda ang depensa ng Guam. Nahihirapan sila sa loob ng paint maging sa 3-point area, at kung may dinouble team sila, may nalilibre sa mga Gilas players sa 3-point area, kung hindi naman kaya ay sa loob ng paint. Maliwanag na dihado talaga ang team ng Guam. Kitang-kita naman ito ng lahat, lalong-lalo na ngayon at sa home court pa natin gaganapin ang kanilang second game.